Hello mga karelasyon. Minsan, naiisip mo ba baka si partner mong lalaki ay magloko, mambabae? So, dito sa ating topic ngayon, pag-uusapan natin ang mga maari mong gawin para matakot siya na mambabae. Okay? Ang mga gawain na ito ay pabor sa iyo. Mabubuting gawain na kapag nakita ng lalaki, doon siya matatakot. At tiyak, hindi na siya gagawa ng mga bagay na makakasira sa inyong pagsasama. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Number 1, eto yung iparamdam mo na may iba kang options. Okay? Alam niyo, ang mga lalaki, takot yan na meron silang kaagaw. Ayaw na ayaw nila na merong ibang lalaki dyan na pumoporma, na threat sa kanila. Okay? Kaya bilang babae, bilang karelasyon, iparamdam mo na maraming ibang lalaki ang nagkakagusto sa iyo. Of course, hindi ko sinasabi na makipagharutan ka. Huwag ganon. Ang ibig kong sabihin ay without doing anything bad, may mga lalaki dyan na talaga namang nagpaparamdam ng interest sa iyo. Kahit alam nila na mayroon ka ng karelasyon, marami pa rin ang naghahangad na magsabi ng kanilang saloobin. Alam niyo, kapag nalaman ng partner mo yan or ng karelasyon mo, magdadalawang isip yan. Kasi takot yan na masingitan. Takot yan na merong ibang lalaki na umaaligid-aligid dyan kapag wala siya. Okay? Kaya yung options na yan, hindi ko sinasabi na magpaligaw ka. Huwag kang gagawa ng nakakasira sa relasyon. Huwag. Ang sinasabi ko lang ay ito yung mga senaryo na nangyayari. Kasi maaring ikaw ay maganda, ikaw ay approachable, ikaw ay kaakit-akit sa paningin ng mga lalaki. So, ang mga options na yan ay talagang hindi malayong mangyari, okay? Kapag yung si lalaki ay gumagawa ng kalokohan. Number 2, huwag kang sobrang clingy. Bigyan mo rin ng space yung partner mo. Alam nyo, sa isang relasyon, lahat tayo gusto natin na nilalambing tayo. Gustong-gusto natin na nararamdaman natin na mahal tayo ng ating mga karelasyon. Pero kapag ganon na dikit ka ng dikit sa kanya, na lahat na lang ng ginagawa ni lalaki ay nandoon ka lagi. Hindi ka mahiwalay sa kanya. Kapag may pupuntahan siyang mag-isa, lagi mong tinatanong at hangga't maaari gusto mong sumama. Ang mga ganitong gawain ay nagpapakita na ikaw ay insecure, na ikaw ay mataas yung anxiety levels mo. Huwag ganon. Ang feeling ng lalaki kapag ganyan ay hindi paglalambing o hindi pagmamahal. Yan ay pagpapakita na ikaw ay walang kumpiyansa sa sarili mo. At feeling niya, wala na siyang kalayaan. Sinasakal mo siya. Sakal na sakal siya. At ang isang tao na nakakaramdam, whether lalaki o babae yan, na siya ay wala ng kalayaan, doon na yan nagpupumiglas. As in literal, na gagawa ng paraan yan para makawala. Kaya ladies, huwag pong ganon. Hayaan mo siya sa mga bagay na gusto niyang gawin na hindi naman masama. Yung mga hobbies niya, yung trabaho niya, unawain mo siya, okay? Bigyan mo siya ng space para magawa niya yung mga ninanais at gusto niya. Basta syempre yun ay naaayon sa inyong pagsasama. Okay? So, kapag ginagawa mo yan, yung lalaki ay hindi nagagawa ng mga bagay-bagay na makakasira sa pagsasama nyo. Tulad na lang ng titingin sa iba, didiskarte sa iba. Hindi na. Kasi nga, nanghihinayang siya. Ayaw niyang masira ang pagsasama nyo dahil may tiwala ka sa kanya. Binibigyan mo siya ng kalayaan. Hindi mo siya ikinukulong. Meron siyang kalayaan sa inyong relasyon. Okay? Number 3, ipakita mo yung value mo bilang babae. Alam nyo ang lalaki, ang isa sa tinitignan niya sa babae na maging katuwang habang buhay ay yung babae
na pinapahalagahan ang sarili. May halaga. Siyempre, nasa paraan kung paano mo dalhin ang sarili mo, kung paano ka makitungo sa ibang tao. Ang mga bagay na ito ay tinitignan ng lalaki. Ayaw na ayaw ng lalaki yung babae na walang values. Yung tila ba ay wala siyang sinusunod na pamantayan. Yung magkarelasyon na kayo pero parang dalaga pa rin kung umasta. Nakikipag-usap kung kani-kaninong lalaki na para bang wala siyang karelasyon. Nag-i-entertain pa rin ng mga prospects dyan ng mga manliligaw despite na kayo ay magkarelasyon na. Huwag pong ganon. Nakakasira yan sa relasyon at ayaw na ayaw ng lalaki yan. Kapag nakita ng lalaki na gumagawa ka pa ng mga ganyan, maging dahilan yan para gantihan ka o para tumingin din sa iba. Kasi wala kang pagpapahalaga sa relasyon. Wala kang sinusunod na standards. Kung ayaw mo na masira ang tiwala ng partner mo sa'yo at maghanap ng iba, huwag mong gawin yan. Datapwat ay ipakita mo na ikaw ay may value, na may standards ka, na hindi ka gumagawa ng mga bagay-bagay na makakasira sa pagsasama nyo. Mas maa-appreciate ng lalaki kapag ganyan ang ginagawa mo. Okay? Number 4, huwag kang matakot na iwanan siya kapag meron siyang ginawang mali. Okay? Alam niyo, ang lalaki, takot din yan kapag nakikita niya na ikaw ay may tapang, na hindi ka nagpapaapi. Okay? Pero kapag nakikita ng lalaki na nananahimik ka lang dyan, ang lalaki na yan ay mas lalong lalakas ang loob na gagawa ng mga kalokohan. Kinokol up mo siya sa kanyang mga ginagawa. O mas maganda kung sasabihin mo na itigil mo na yan. Kung hindi, lalayasan kita, iiwanan kita. Or much better na wala nang maraming salita. Iwanan mo na siya. Kapag nakita, naramdaman ng lalaki na ganyan kakatapang, doon siya matatakot. Kaya ladies, ipakita mo na kapag gumawa siya ng labag sa inyong relasyon, wala kang panghihinayang na iwanan siya. Okay? Number 5, ito yung ipakita mo na ikaw ay isang independent woman. Confident ka. Okay? Alam nyo ang lalaki na nakikita yung kanyang partner na palaasa. Wala siyang options kundi kumapit sa kanya, humingi ng pangangailangan niya sa kanya. Mas bababa ang paningin niya sa iyo. Okay? Kasi wala kang ginagawang iba, kundi iasa ang lahat sa kanya. Wala kang kumpiyansa. Wala kang confidence sa sarili mo sa mga pinaggagawa mo. Kasi hindi ka independent. Alam nyo ladies, kapag ikaw ay may career, may pinagkakakitaan ka, source of income, hindi mo na kailangang kumapit sa lalaki. Hindi mo kailangang humingi lagi sa kanya. Kapag ganyan na nakikita ng lalaki na may sarili kang buhay, na meron kang sariling finances, ang lalaki, mas nag-iingat yan. Kasi alam niya na kapag gumawa siya ng kalokohan, ikaw ay hindi manghihinayang. Ikaw ay nakatayo sa sarili mong paa. Kayang-kaya mo ang sarili mo kahit pa mawala siya. Okay? So, kapag nang babae pa ang lalaki na yan, ikaw ay walang panghihinayang. Of course, masasaktan ka kasi normal yan. Mahal mo siya. Pero tiyak, mas madali kang makamove on kasi hindi ka na nakasandal sa kanya. So ladies, para matakot ang lalaki na lumabag sa mga pamantayan ng isang relasyon, maging independent ka. Okay? Number 6, magdasal ka. Okay? Mahalaga yung tayo ay umakapit tayo sa may kapal. Okay? Nababago ang pananaw ng tao kapag ikaw ay naniniwala sa kanya. Okay? So bilang babae, kung ikaw ay naniniwala sa ganito, magdasal ka, ipagdasal mo siya, o kaya pareho kayong magdasal. Ito ay napakalaki ang epekto sa relasyon na inyong binubuo. Malaki. Positive ang outcome kapag kayo ay may paniniwala sa kanya. Okay? 2,000 years later. So, ayan po mga karelasyon, ang ilan lamang sa maraming mga pwede mong gawin para ang partner mong lalaki ay hindi natitingin sa iba. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.